Sumainyo ang Panginoon at sumingin. Kaya magiging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Well, hindi na wabago sa amin ng mga pahayag ng ating Panginoon sa Kristo. Pagkakataon na kung saan ay muli, ito rin yung tema natin ngayong panahon ng Advento, bilang paghahanda natin sa muling pagsilang ng ating Panginoon sa Kristo. Yung isang bahagi ko, sabi nga, ng isang pagladarama na ipinaman ko na Jesus sa ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo ay alin, katulad ng isang baha. So, ngayong panahon na ito ay very striking kapag pinag-usapan natin ang mga baha. Sa pagkagawa ng mga flood control projects na kung saan ay bagaman sa Ebanghelyo, sabi niya hindi tungkol sa flood control project, ngunit baha ng panahon ni Noe, na kung saan ay makita natin, ang tawag na namin dito kayo the Great Flood, isang malaking baha. Tayo man nagpapasalamat ngayon na tayo ay uminit ng araw, pangalawang araw, walang tingil na pag-uulan natin, pagkakataon. So, bahagi rin sa panahon ni Noe, 30 days na umuulan. Kaya, ito yung hamon na makita natin ngayon. Natin, kinakailangan na maganda tayo. Hindi. Sabi nga natin, ay bigla tayo lulunurin sa baha ng tubig. At lulunurin tayo sa baha ng pagkakasala. Lulunurin tayo sa baha ng korupsyon at tawagin nga po natin ay pag-legal system. Kaya sana bigyan natin ng pag-inilay itong pangyayari na ipinamalig sa atin tungkol sa baha ni Noe. Ano yung nakita ko natin nung panahon na yun? Na, well, sinabihan si Noe na magpagawa ka ng isang barko, well, sa gitna ng kabundukan. Kaya akala ng ibang tao, si Noe, nasisiraan ng ulo. Kasi nga naman, nagkakawa ng barko. Ngayong mga warning, kaya nga bahagi yung nawag namin kalimutan, kahit hindi kayo Katoliko, kahit hindi kayo Kristiyano, kasi may pamangkayan na tinatawag natin kung ano yung tama at kung ano yung mali. Alam naman namin mali ang magnakaw. Hindi mo masamang yumaman. Hindi yung kasalanan ng yumaman. Yung kasalanan ni yumaman ka, gawa sa maling pamamaraan. Bahagi mo yun na huwag natin kalimutan. Hindi masama na magkaroon ka ng maraming pera. Masama yung maging gahaman ka sa pera. At anumang uri ng korupsyon ay kinakailangan natin pag-ingatan. Sinayang dito natin. Sabi nga, ito kalimitan ng term na ginagamit ko. Kasi nung panahon ni Noe, nagkaroon ng bahay ordinary lang. Nagsisikain, nagbibili, nagiinom. Sabi,
yung normal na pagkilos ng tao sa daigdig na ito. Kasi bahagi yun na kung saan ay hindi sa pagkatuwa ng warning. Nagkaroon ng warning si Luwe. Siya ay nagsabi sa tao natin na kayo ay tulungan ninyo ako, gagawa tayo ng barko. Ay hindi pinapansin. No? Hindi pinapansin. Kapag doon na lamang sila nabigla, no? Nang bumuhos ang biglang pagtaas ng tubig. No? Kadali, sila ay nilunod at tinangay ng malaking baha. So ano yung makikita po natin? Ano? Itong paghahanda. Paghahanda na makita natin na sa daigdig na ginagalawan natin, maliwanag natin. Sabi nga natin, una ay huwag tayong gumawa ng mga bagay na kapapahamak natin. At ano yung unang bagay na magpapahamak sa amin? Ang tawag natin ay kasalanan. Yan yung pinaka-basic. Kaya napakahalaga mo yung usapin ng ng original sin. Na siyang naging dahilan ng alin. Sabi nga natin, pinalayas tayo sa langit. Mawawala ang langit. Tatamayin tayo ng malaking baha. Ang baha ng pagkakasala. Bahagi mo na kung saan may pinaalala sa atin ng mga kapal. At yun ay alin, isang pagkilos na kinakailangan natin bigyan ng higit ng pagkakataon. Na pahalagahan natin yung biyaya ng pagliligtas ng Diyos. Na pagsumikapan natin na huwag malulunod sa mga bagay na makasisira sa atin. Sa ikalawang pagbasa ko, makikita natin sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma na alin. Anong sabi ni San Pablo? Na iwasan ninyo ang buhay na alin, na pagkakasala, yung buhay na alin na paglalasing. Hindi yung iba yung pag-iinom at paglalasing. No? Ibig sabihin ay paglalasing alin. Hindi lang yung pag-iinom yun. No? Bahagi mo. Sabi ko nga, hindi yun ang tawag ko nga ulit alin. No? Lilibangin tayo. Lilibangin tayo na alin. Maalin ang daigdig na ito. Kaysa ang laki. Kaya po kung minsan, hindi mo kayo magtaka kung bakit may pagpapalig ang laki. Bakit? Masyado natin minahal ang mga bagay na makabuto. Kaya, pagkakataon na kung saan makita, kayo lang muna, sabi nga natin, huwag kayong gagawa ng kasasama ng inyong sarili. Do no harm. Kasi kung natuloy natin, yung sa puputos ng Diyos, kaya ako nilagay yan, kasi para ano, iligtas tayo, hindi lang mo yung ibang tao. Kasi kapag ikaw ay gumawa ng masama, hindi lang ikaw mapapahama. Yung mga tao sa paligid mo, at higit sila yung mga tao, minamahal mo. At pangalawa, nakikita natin natin sa bahagi ng way natin na may tao na nais na tayo ay iligtas. May mga wagong kaya lang sabi na natin, hindi pinakinggan ang sinuwi. Bakit? Baka akala ng tao, sinuwi din, nasisiraan ng ulo. Nakala ng tao ang sinuwi, scammer lang. No? Yung mga gumagawa ko ng mabuti,
kung ang tingin ng tao sa inyo ay kayo ay scammer, ay wag mo kayong panghinaan ng loob. No? Kasi bahagi mo yun. Everybody becomes a suspect. No? Lalo-lalo na kapag nagnanais mo tumulong. Kasi ginagawa rin mo yun ng mga scammer. Ano sasabihin ng scammer? Ano? Bahagi mo yun na kung saan akala natin tutulungan tayo. No? Pero ano pala, tayo ang tututang. No? Bahagi yun eh. Kaya kahit na sila akala ng mga tao, scammer ka, pero hindi sila, hindi naman sa pagka-check scammer. No? Ang tingin ng tao scammer, ano ito rin? Masyado silang nagumon sa mga bagay na makalimpa. No? Nakalimutan nila. Natawag ako minsan yan pagiging kahawan. No? Pagiging kahawan. Kuminsan, nag-appended sa mali. Ang tutulong. Sabi nga ho ni Cardinal David, kasi may mga nakakusap yung itong mga nakasangkot ngayon, gawa ng flood control projects at mga anomalya. Sabi ko minsan na itutulong mo rin yan sa tao. Kasi babalik, pero hindi. Ang tulong mo dapat kung saan nakalagay ang pera na yun, doon mo dapat yung ilagay. Doon mo dapat gawin yun. Doon ang magiging tulong. Gawin mo talaga yung trabaho mo. Hindi yung sarili ng pagkilos. Bahagi mo yun ang kung saan yung makita mo natin. Kaya, kinakailangan natin na mag-ingat sa biyaya na ito. At nawa, ay makita ko natin, magkaroon tayo ng mga mata na makita natin kung alin magaling yung tunay at tunay tibay. Magkaroon tayo ng damdamin na makita natin na may mga tao pala sabi nga natin, no? Ay ma-determine natin, magkaroon tayo ng puso. At sino ba rin itong scammer? No? At sino ba rin yung mga totoo na tutulong talaga sa atin? No? Bahagi mo yun na kung saan ay pinaalala sa akin ng mga may kapal. Sabagat, sabi na, yung paggawa ng mabulo ng masama, ay alin, hindi lang yung nagagawa nila yung na nag-iisa. May kasabwat. May kasabwat. Sabi tawag mo nga nito, it is an organized crime. No? Pero tayo, dapat tayo mga gumagawa ng mabuti kahit si Noe. Bahagi rin mo yung, sabi mo nga, si Noe, nagsabi natin, gumawa tayo ng barko. Kaya lang, nag-aanap siya ng katulong. Walang sumugot sa kanya. Sino lang naging katulong niya? Yung kanyang mga anak. Kaya bahagi rin mo yun. Yung pangalawa yun, kinakailangan natin tayo ay magkasama-sama natin. Iligtas natin ang bawat isa. Iligtas natin ang bawat isa. Bahagi yun. Sapagkat hindi tayo pwedeng makialam. Kaya bagaman tayo ngayon malayo sa Manila, tayo nakikiisa ngayong araw na ito para sa Trillion March. Panalangin natin at nawa ay magkaroon tayo ng resolution na bunutin natin ng lahat ng uri ng himla, ng korupsyon at ng pagsasama